have seen my Father's glory revealed in Jesus Christ. And the more that I behold Him, the more He satisfies. When I gaze upon His beauty, when I see Him as I should, then my eyes are lifted upward for His glory and my good. There is hope in every trial, for I can trust the Lord. He will turn my heart towards Him and help me bear the thorn. So in faith I follow Jesus on the road not understood, for I know that He is working for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. See the open arms of Jesus upon that cross a day. What they understood as weakness deserves my every praise. For the charge that was against me, it was nailed into the wood. Yes, I know that He has saved me for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praise, He alone, the name above all names. I will boast ever only in the Lord my God, for I know His glory is my good. Would I gladly be made nothing, that Christ would be made more? Would I seek the only kingdom that far awaits them all? I will stand before my Father, where the faithful saints have stood, and with joy my heart shall praise Him for His glory and my good. And with joy my heart shall praise Him for His glory and my good. To our God be the glory, to our God be praise,
Tayo pong lahat ay manalangin. Aming Diyos na dakila, banal at kalugod-lugod. Pinupuri namin ang dakila mong pangalan, Panginoong Diyos. At sa umagang ito, Panginoon, hinihiling po namin na samahan niyo kami, Panginoon. Buksan ang puso at isipan ng bawat isa upang maituon lamang namin ang aming pagsamba tanging sa inyo lamang, Panginoon. Ikaw lang ang siyang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng ito, Panginoon. Dahil kay tapat na Diyos, kay mapagmahal na Diyos, Panginoon. At hindi kayo nagbabago kailan paman. Panginoon, pinagkakatiwala naming patuloy ang bawat isa sa inyo na sa pagtanggap namin ng mga salita mo, Panginoon, at sa pagsamba namin, ay maging masamyong handog ito sa inyong harapan, O Diyos. Samahan mo po kami hanggang sa matapos ang gawain ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ang Diyos. Ito'y dapat na malaman. Tayo kanya, kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Ayan, sa oras na po ito, inaanyayahan ko po na lahat na tumayo. At sabi nga po sa kanina, napurihin po natin ang ating Diyos sapagkat si Yahweh ay Diyos. At tunay na nga po na napakadakila ng ating Diyos. At ipinadama niya sa atin ang kanyang dakilang pag-ibig nang si Jesus ay mamatay para tubusin na tayo sa ating mga kasalanan. Kaya naman nararapat lamang na sambahin at awitin natin ang ating Diyos na tagila sa mamamagitan ng mga papuring awit. Kaya sama-sama po tayong umawit para sa ating Diyos na dakila, tapat at tapat. Dakila ang pag-ibig na ipinadama sa atin, kung kaya't siya'y dapat na
na ang Diyos natin ay dakila at tapat at walang hihigit o makakapantay man lang sa kadakilaan ng ating Diyos. Sabi nga po sa Exodus 15:11, ikaw, Yahweh, sino sa mga Diyos ang iyong kagaya? Sa kabanalay dakila at kamangha-mangha. Sa mga himalay di mapantayan. Sa kababalaghan ay di matularan. Sino ang makakapantay kay Yahweh? Sabi din po sa awit 86:8, sa sino mang Diyos wala kang kawangis, sa iyong gawa ay walang makaparis. Kaya naman patuloy po nating awitan ng ating Diyos na nag-iisa, ang ating Diyos na walang katulad, walang kapantay na Diyos. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Yes, Lord, ikaw lamang ang Diyos na aming sasambahin sapagkat ikaw ang Diyos na mga Diyos, Panginoon. At wala makakapantay o makahihigit sa iyo, Panginoon. Kaya sa iyo nararapat ang aming pagsamba, Panginoon. Kaya hayaan mo na
Patuloy ka naming sambahin sa pamamagitan ng mga awitin na nagpapahayag sa kadakilaan mo, sa kabanalan mo, Panginoon. Walang hanggan nating ipahayag ang kadakilaan ng Diyos sapagkat talagang walang hanggan din ang kanyang kadakilaan. Siya ay dakila ng pasimula, sa simula pa lamang ng likhain niya ang mundo hanggang sa dumating si Jesus at nagkatawang tao para tayo ay iligtas. At hanggang ngayon, bukas at kailanman, ang Diyos ay mananatiling dakila at siya ay dapat nating sambahin. Kaya naman, ang mga labi natin ay hayaan natin na ang mga labi natin ay ipahayag na ang si Jesus ay Diyos magpakailanman. Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, araw, buwan, bituin, liwanag ay tinaglay. Sa salita mo kami ay nabuhay. Ang karunungan mo tunay walang kapantay. Kamangha-manghang tunay. Kapangyarihan mo ay walang humpay. Dakila ka, O Diyos, walang katulad mo. Kabanalan mo ay hindi matanto. Kalwalhatian mo nahayag sa mundo. O Diyos na manlilikha, dakila ka. Diyos na bumaba dito sa lupa, Ikaw ang tanging ilaw at pag-asa. Sa pag-ibig mo kami ay naligtas. Habag at awa mo tunay na walang wakas.
Lord God, kayo lamang ang siyang karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng pagdakila sapagkat ikaw ay dakila noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ang kabanalan mo, ang katapatan mo, Panginoon, hindi ito mawawala, hindi ito magbabago, Panginoon. Kaya nararapat ka sa lahat ng pagsamba, Panginoon. Kaya malulhati ka sa buhay namin ngayon, bukas at magpakailanman, Panginoon. Sa inyo lamang namin itinataas at binabalik lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. At maaari na po tayong makaupo. Inaanyayahan po ang lahat ng mga kids na pumunta na dito sa harapan. At sama-sama po natin silang ipanalangin. Sige po, sama-sama po natin ipanalangin ang mga kids. Sige po, let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat, Panginoon, sa mga buhay ng mga batang ito na nasa inyong harapan ngayon. Panginoon, sa mura nilang edad ay nakakarinig na sila ng inyong mga salita, Panginoon. Tunay ngang ito'y maging baon nila hanggang sa kanilang paglaki. Makilala kanila ng lubos, Panginoon, at magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa inyo. Panginoon, panalangin din namin na samahan mo sila at gabayan sa lahat ng oras. Proteksyonan, Panginoon, ilayo sa mga gulo, sa sakit at sa anumang kapahamakan. Gayun din ang kanilang mga magulang, O Diyos, amin silang inilalapit din na gabayan mo sila at bigyan ng sapat na kaalaman, Panginoon, upang sa pagpapalaki ng kanilang mga anak ay magabayan sila ng tama at maturuan na kay lamang ang Diyos, Panginoon. Maraming salamat po gayon din sa kanilang mga guro, sa kanilang mga tagapagturo, Panginoon. Pinapanalangin din namin na bigyan mo pa sila, Panginoon, ng sapat na kaalaman upang ma-handle na maayos ang mga batang ito at mailid sila, Panginoon, sa pagsamba sa inyo at sa paglalaan ng kanilang buhay tanging sa inyo lamang. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na mailapit namin ang mga ganitong aming panalangin. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y dumako naman sa panalangin para sa ating prayer for the church at sa ating bansa. Una po, para sa ating simbahan, panalangin po natin ng spiritual maturity ng bawat isa. At syempre yung unity and love na magkaroon nawa tayo ng pag-ibig sa bawat isa at pagkakaisa. Boldness and commitment to the Word of God. Discipleship, nawa magpatuloy ito at makilahok ang bawat isa. Wisdom and guidance at strength po sa ating mga leaders and pastors. Gabayan nawa sila ng Panginoon at bigyan pa sila ng kalakasan, physical, at wisdom para sa pagtuturo nila ng banal na salita ng Diyos. Compassion and courage to share the gospel. At ang lahat po nawa ay maging bahagi nito sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. At sa bansa naman po natin, panalangin po natin ang peace and unity for all Filipino people, lalo na sa panahon ngayon na maraming pagkakabahagi ang nagaganap. And accountability, honesty, justice, and clear minds para sa ating mga officials. Dahil nagiging magulo na po ang sitwasyon sa ating bansa, nawa ay maging sila makatulong sa pagsasaayos ng ating bansa.
Healing and restoration for the country. Ayan po. Sige po, atin pong ipanalangin ang lahat ng ito. Panginoong aming Diyos, sa inyong kapangyarihan kami nagtitiwala. Kaya naman Panginoon, marapat lamang na sa inyo namin ilapit ang lahat ng aming mga concerns. Alam niyo po ang lahat ng ikabubuti para sa amin Panginoon, kaya naman marapat kaming magtiwala sa inyo. Alam po namin kay tapat sa inyong mga pangako at dinidinig mo ang inyong mga lingkod. Kaya naman maraming salamat po sa pribilehiyo at pagkakataon o Diyos na makalapit sa inyong harapan at maidulog ang aming mga panalangin. Salamat po Panginoon, patuloy naming pinagkakatiwala ang lahat ng ito tanging sa inyo lamang o Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Your words are wonderful, unfolding like the dawn, a wellspring and the rock we rest upon. We trust your promises that keep our hope alive. They steady us throughout life's weary climb. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Come write your holy
help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Give us ears to hear and eyes to see. Help us in our doubt and unbelief. Where else can we go? Where else can we go? You have the words of life, the words of life. Make your glory known. Make your glory known through all your words of life. Your words of life. Through all your words of life. Your words of life. Tayo pong lahat ay tumayo para sa pagbasa ng salita ng Diyos. Samahan niyo po akong buksan ng ating mga Biblia sa aklat ng unang Juan, chapter 2, verse 3 hanggang 11. 1 John chapter 2, verse 3 hanggang 11. Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig ng wagas sa Diyos. Sa ganito, nalalaman natin na tayo talagang nasa Kanya. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Hesukristo. Mga minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na sa simula pa. Ito'y ang mensaheng narinig na ninyo. Ngunit may tuturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at hindi siya nagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya nalalaman ang kanyang pupuntahan sapagkat binulag siya ng kadiliman. Purihin po ang salita ng Diyos. Tayo po'y makakaupo. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa panibagong araw na ito. Maraming salamat sa pagkakataon na pinagsama-sama ninyo kami upang sumamba sa iyo. Hinihiling po namin, O Diyos, na itong bahagi ng pagpapahayag ng iyong banal na salita ay sama-sama ang aming buong atensyon na nakatuon at ang aming diwa ay tumutugon ng pananampalataya at pagtanggap sa iyong banal na salita. Nawa hindi lang namin ito mapag-usapan, kundi makita din sa buhay namin. Nawa, O Diyos, ay umakyat din ito sa iyo bilang papuri at pagsamba namin. Sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Bago po ako umakyat dito, sabi ni Hesed sa akin,
Tay, birthday ko naman, iklian mo na lang ang message. Kaya by 10:20 daw, dapat tapos na ako. Promotion din pala, this coming Saturday ay merong biblical worship and liturgy na dito gagawin. Ayun, next Saturday nga pala. Akala ko sa Saturday. Di bale. Next Saturday na lang. Sa 29. Kaya ako nabanggit yon dahil ang hirap-hirap maghanap ng mga kantang Tagalog. Gusto natin sana as much as possible Tagalog ang mga songs natin. Pero napakahirap maghanap ng Tagalog. At napakahirap din magkaroon ng paboritong kanta. Ang paboritong kong kantang Tagalog ay ang Dakilang Pagmamahal. Napakaluma na. Siguro parang bata pa ako noon 1980s pa yata yon noong kinompose. Pero may paborito na akong kanta uli ngayon. Bagong gawa yata yun, Dakila Ka. Yung kinanta natin kanina. Napansin nyo, napakaganda. Alam nyo kung sino nag-compose nun? Alam nyo, no? Di ba? Atin yun sa church. Tama ba? Oo. So, palapakan nga natin ang Panginoon doon. Thank you, Lord. Sa hindi po nakakaalam, yun ay kinompose ni Krisa. So, ang hirap-hirap maghanap, pero ngayon ay unti-unti tayo nagkakaroon ng mga songs na po pwede nating awitin sa mga churches natin dahil maayos ang lyrics, maayos ang music, at hopefully maayos din ang pagkakakanta natin. Kaya i-memorize natin yung song na yun. Sa umaga pong ito, ang pag-uusapan natin ay ang tunay na pagkakilala sa ating Panginoon. Ito po ay kadugtong ng message natin sa nakalipas sa 1 John chapter 1. Ngayon po ay nasa chapter 2 tayo. Nasa chapter 2 tayo mula verse 3 hanggang 11. Yun po ay binasa na ni Jimboy. Alam nyo, ang sino man ay po pwedeng mag-claim na siya ay merong pagkakilala sa Diyos. Kahit sino man ay po pwedeng mag-claim na siya ay may kaugnayan sa Diyos. Kahit sino ay po pwedeng magsabing, ako ay wala na sa kadiliman, ako ay lumipat na sa kaliwanagan. Ako ay tunay ng mananampalataya. Anybody can claim that. Pero ang difficulty ay, how do you really know? Paano nyo malalaman kung ang isang tao ay tunay na ngang mananampalataya, tunay na ngang ligtas? Higit pa siguro sa pagkaalam natin o pagka-detect o diagnose natin sa iba, mas crucial na tayo mismo ay ma-diagnose natin, ma-check natin ang ating sariling spiritual condition mismo. Bago tayo tumingin sa iba, magandang tingnan muna natin ang ating sarili sapagkat mas mahalaga na tayo ay may sariling katiyakan sa pananampalataya at kaugnayan sa Diyos. Amen? So, samahan niyo ako dahil yan po ang dinidiscuss ni John sa talatang ito. Basahin po muli natin, nabasa na ni Jimboy ng napakaganda. Basahin uli natin ang salita ng Panginoon sa 1 John. Yan ay nandyan na sa PowerPoint natin. Okay? At naka-highlight na yung mga bagay na sa tingin ko ay dapat bigyan ng diin at mapansin natin. Ganito po ang sabi sa 1 John chapter 2 verse 3 hanggang 11. Nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos, or we know that we know Him. Alam natin, nakatitiyak tayo na kilala natin ang Diyos kung ano daw? Kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Si John ay may ganyang sistema ng pagsusulat, ng logic niya na parang if-then. Kung ganito, then ganito. Kung kilala natin ang Diyos, o kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang sino mang nagsasabing, kilala ko ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa Kanyang mga utos ay sinungaling. At wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit ang sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, ganap na natutupad sa Kanya ang pag-ibig ng Diyos. Dito ako medyo nahihirapan kay John sapagkat madali sana niyang pinagpantay-pantay na lang ang pagkakasabi niya. Halimbawa, sabi niya,
natitiyak natin na kilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ngayon, kung sinasabi mong kilala mo ang Diyos pero hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, sinungaling ka daw, wala sa iyong katotohanan. Ngayon, kung sumusunod ka sa salita ng Diyos, sana sinabi ni John na then nasa iyong katotohanan at nagsasabi ka ng totoo. Pero ang sabi niya, ang sino mang sumusunod sa salita ng Diyos, ganap natutupad sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos ay nagiging ganap daw sa taong yon. Mahirap intindihin ito kung walang makikita tayo sa ibang bahagi ng salita ng Diyos na si John din ang sumulat upang ipaliwanag ang kanyang sinabi. Quickly, gusto kong basahin natin kahit wala dyan, yung John chapter 14 verse 21, ganito ang sabi, ang sino mang tumatanggap at sumusunod sa mga utos ko ang siyang nagmamahal sa akin. Si Kristo, lagi niyang kinoconnect yung pagmamahal sa pagsunod. Kaya sabi niya, kung tinatanggap mo at sinusunod mo ang aking utos, nagmamahal ka sa akin. At ang nagmamahal sa akin ay mamahalin din ng Ama. At mamahalin ko rin siya at ipapakilala ko ang aking sarili sa Kanya. I think, yan ang ibig sabihin na kapag sumusunod tayo sa utos ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos ay ganap na natutupad sa atin. Nararanasan natin ang pag-ibig ni Kristo sa atin, iniibig din tayo ng Ama, at lalong ipinapahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin. Yung next letter B ng verse 5. At sa ganitong paraan natin malalaman na tayo ay nasa Kanya. Verse 6. Ang sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos. Napansin niyo sa verse 3, ang sabi niya, ang sino mang nagsasabing kilala niya ang Diyos. Yan ang sabi niya sa una. Pangalawa, ang sabi niya, ang sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos, dapat siyang mamuhay kung paano namuhay si Kristo. Dapat siyang mamuhay kung paano namuhay si Kristo. Mamaya papaliwanag natin yan. Verse 7. Mga minamahal, hindi na bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi yung dati na. Ang utos na ito na magmahalang kayo ay ang mismong mensaheng narinig ninyo noong nagsimula kayo sa pananampalataya. From the very beginning, a message is love one another. Sa kabilang banda, masasabi ko ring bago ang utos na ito dahil lumilipas ng kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. At ang katotohanan ito'y nasaksihan sa buhay ni Kristo at maging sa inyo. Hindi lamang narinig, hindi lamang itinuro, hindi lamang sinabi, kundi nakita namin sa buhay ni Kristo. Ano yon? Yung pag-ibig, yung pagmamahal. Verse 9. Ang sino mang nagsasabing siya'y nasa liwanag, third time na binanggit niya, ang sino mang nagsasabi. Ang sino mang nagsasabing kilalan niya ang Diyos, ang sino mang nagsasabing siya'y nasa Diyos, ang sino mang nagsasabing siya'y nasa liwanag, ngunit kinamumuhian naman ang kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa rin. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag. Yung if-then logic ni John. If you love your brother, then you're walking in the light. Ang sino mang nagmamahal sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at walang anumang bagay sa buhay niya ang magiging dahilan ng pagkakasala nila. Verse 11. Ang sino mang namumuhi sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Parang paulit-ulit lang, no? Except na negative. Ang namumuhi sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi niya alam ang kanyang patutunguhan sapagkat binulag siya ng kadilimang ito. Now, itong tatlong bagay na ito na mga nabanggit niya ay gusto kong talakayin quickly. Pero banggitin lang muna natin, ang sabi, una, ang sino mang nagsasabing kilala ko ang Diyos. Pangalawa, ang sino mang nagsasabing nananatili ako sa Diyos. At pangatlo, ang sino mang nagsasabing ako ay nasa liwanag. Hindi ba itong tatlong ito ay nangangahulugan na ang tao ay nagkiklaim na siya ay, anuman ang tawagin, anumang gustong itawag doon, siya ay tunay na mananampalataya. Siya ay tunay na Kristiyano. Ibig sabihin, kilala niya ang Diyos. Yan ang mga words na ginagamit natin, di ba? Sasabihin natin,
bago ko nakilala ang Diyos, ganito ang buhay ko. Pero nung makilala ko ang Diyos, ano ibig sabihin nun? Nung ako ay maging Kristiyano, or nung ako ay maging mananampalataya, or nung ako ay maligtas. So, anuman ang tawag natin dyan, ang sinasabi lang natin, nung nagkaroon ng pagbabago sa buhay natin, nung tayo ay naligtas. So, siyempre, iba-iba ang emphasis. Halimbawa, nung ako ay nakakilala sa Panginoon, siguro ang emphasis niyan, yung kaugnayan sa Diyos. Pero pag sinabi mong, nung ako ay maligtas, ang emphasis niyan ay yung mapupunta ka sa langit. Or, nung ako ay binago ng Diyos, ang emphasis diyan ay pagbabago sa buhay na pang-araw-araw. O nung ako ay nalipat na sa kaharian ng Diyos, siguro kaugnayan din sa Panginoon o nalipat sa kaliwanagan. Depende kung ano ang expression, yan ay nagpapahayag at sinasabi ni John na ikaw ay isang naging Kristiyano o hindi ka talaga Kristiyano. Now, si John ho ay napakatapang. Napaka-direct ng statement niya. Hindi katulad natin na masyadong takot at alanganin sa mga statements. Halimbawa, merong isang tao na pagkausap mo, galit na galit sa mga ibang Kristiyano. Ang laging pinupuna mga Kristiyano. At lagi siyang may napapansin na hindi maganda sa kapwa Kristiyano. At parang halos namumuhi na siya sa Kristiyano. Pero sinasabi niyang siya ay Kristiyano. Di ba? Nangyayari naman yan. Ngayon, kung tatanungin niyo ako o kung tatanungin kayo, Kristiyano po kaya siya? Ligtas kaya siya? Ano sasabihin natin? Hindi natin masasabi yan. Di ba? Kasi ang Diyos lang talaga takot tayo manghusga. Dahil totoo naman, ang Diyos lang ang nakakaalam. O kaya naman, inisip natin, ayoko manghusga kasi baka ako din. Baka damay din ako. Baka ganyan din ako. Si John ho, sa approach niya dito, sa pagkakasulat, hindi ganyan. Very direct. Ang sabi ni John ay ganito. Balikan na natin. Ang sino mang nagsasabing, kilala ko ang Diyos, sabi niya, kung sinasabi mong, 7 na tayo na. Kung sinasabi mong, kilala ko ang Diyos, dapat sumusunod ka sa kanyang mga utos. Yon. Sapat na sana yon para maintindihan natin. Pero for emphasis, binaligtad ni John. Sabi niya, ang hindi sumusunod sa kanyang mga utos ay ano daw? Sinungaling. Pag sinabi mong sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan, pero sinasabi niyang kilala ko ang Diyos, ano ang nangyayari sa unang statement na kilala ko ang Diyos, pero sinungaling ako? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi mo kilala ang Diyos. Hindi totoo ang claim mo. Ganon ang logic ni John. Ganyan lang kasimple. Kilala ko ang Diyos, pero ayaw kong sumunod sa Kanya. Hindi mo kilala ang Diyos. Dahil kung kilala mo ang Diyos, susunod ka sa Kanyang mga utos. Ganong kadirect ang statement ni John. Now, pangalawang, sabi niya, ang sino mang nagsasabing nananatili ako sa Diyos, ibig sabihin na I have fellowship with God. Ako ay sa Diyos at ang Diyos naman ay mayroong kaugnayan sa akin. Ibig sabihin, ako ay hindi ako namumuhay ng hiwalay sa Diyos. Talagang ako'y kaisa niya. Ang sabi niya, dapat siyang namumuhay katulad ni Kristo. Itong mabigat kasi madaling sabihin na ako ay kay Kristo, ako ay may kaugnayan kay Kristo at sa Diyos. Pero kung ako ba ay katulad ni Kristo, hindi ko kayang sabihin ako ay kamukha na ni Kristo. Siguro pwede mo sabihin, papunta pa lang. At least papunta sa pagiging katulad ni Kristo. Lumalago. So, pero kung mapansin ninyo, dito, hindi kaagad-agad define kung ano ang ibig sabihin ng katulad ni Kristo.
Obviously, si John ay merong tinutumbok at iisa lang yung puntong yan. Tanungin muna natin, paano nanatili si Kristo sa pag-ibig ng Diyos? Kasi ang sabi niya, ang sino mang nananatili sa Diyos o nagsasabing nananatili ako sa Diyos, dapat na mamuhay siyang katulad ni Kristo. Paano ba namuhay si Kristo? Paano siya nanatili sa Diyos? Sa John chapter 14, verse 31, ganito ang sabi. May context yan, ano? And then sa dulo, upang malaman ng lahat na mahal ko ang Ama, sabi ni Kristo, upang malaman ng lahat na mahal ko ang Ama, ginagawa ko ang iniuutos niya. So, paano na ipapahayag ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa Diyos nung siya ay nasa lupa? Ang sabi niya, ginagawa ko ang iniuutos niya sa akin. Okay. John chapter 15, verse 9. Kung papaanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. So kung mapansin ninyo, si Kristo ay ipinahayag ang kanyang pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. In fact, hanggang kamatayan. Sa puntong ito, John chapter 15, china-challenge niya ang kanyang mga alagad na manatili sa kanya at manatili sa kanyang pag-ibig. Kaya sabi niya, manatili kayo sa akin, sa aking pag-ibig, at kayo'y mananatili sa aking pag-ibig kung sinusunod ninyo ang mga utos ko. So halos pareho, di ba? Katulad ko, nananatili sa pag-ibig ng aking Ama sapagkat sinusunod ko ang mga utos niya. So si Kristo hindi lamang nagturo, katulad ng nabasa natin kanina, demonstrated sa buhay niya kung papaanong manatili sa Diyos. At yon ay sa pamamagitan ng pag-ibig sa Diyos na naipapahayag sa pamamagitan ng pagsunod o paggawa ng kalooban ng Diyos. So, ibig sabihin yan, nananatili tayo sa Diyos kapag tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ganyan ang naging pamumuhay ni Kristo. Kaya nung sinabi ng text natin na kung sinasabi ni Numan na nananatili ako sa Diyos, dapat siyang mamuhay katulad ni Kristo. Ano yon? In general? Hindi. Sa isip ni John, ang tinutukoy ni John, katulad ni Kristo na namuhay sa pag-ibig sa Diyos at naging masunurin sa Diyos at umibig din sa amin, dapat ganyan din ang maging buhay ninyo. In other words, sinasabi niya, ang buhay ni Kristo ay buhay ng pag-ibig. Kaya kung sinasabi mong kilala mo siya at kaisa kanya, dapat namumuhay ka din sa pag-ibig. Amen? Yun. Si John, iba ang style ng pag-iisip niya o pagsusulat niya, pero basically halos itong tatlong bagay na binabanggit niya, kilala ko ang Diyos, nananatili ako sa Diyos, at ako'y nasa liwanag, iisa lang ang puntong sinasabi niya. Pangatlo, sabi niya, ang sino mang nagsasabing ako'y nasa liwanag, ito yung pangatlong claim. Ang sabi niya, therefore, dapat nagmamahal siya sa kanyang kapatid. Pag sinasabi mong, nasa liwanag ako, ibig sabihin, wala na ako sa kadiliman, dapat nagmamahal ka sa kapatid mo. Ang namumuhi sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. So the same logic, parehong pagtakbo ng lohika ni John. So, in other words, ito ang pinakapunto ni John sa tatlong bagay na ito. Ang sabi niya, in my own words, ganito ang sinasabi ng text na ito. Iisa lang. Ang tunay na Kristiyano, ano man ang tawag mo dyan, ang tunay na ligtas, ang tunay na mananampalataya, ang tunay na binago, ang tunay na nasa kaliwanagan, ang tunay na nakakilala sa Diyos, whatever you want to call it, ang tunay na Kristiyano ay namumuhay katulad ni Kristo. Specifically, siya ay umiibig sa Diyos, obedient to God, masunurin sa Diyos, at sa mga kapatid. Yan ang tunay na mananampalataya. Kaya yung buong aklat ng Juan ay kakakitaan mo ng tema ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa mga kapatid. Ngayon, may mga supposedly Christians, tunay na mananampalataya ang claim, pero hindi masyadong manifest, hindi masyadong halata yung pagmamahal niya sa mga kapatid. Naalala ko lang, hindi man siguro pare-pareho ang karanasan ng lahat ng mananampalataya.
May kanya-kanya tayong kwento, may kanya-kanya tayong pagbabagong naranasan. Pero sa aking personal na karanasan, noong ako'y naging isang mananampalataya, sa murang edad, parang automatic merong connection ako agad na sobrang malapit sa mga kapwa ko mananampalataya. Yung dalawa kong kaibigan, nakaraniwang kaibigan, kaklase, na believers, nung ako'y maging mananampalataya, parang mga kapatid ko sila. Hanggang ngayon, ang isa ay asawa na ng pastor, ang isa ay nasa ibang bansa. Hanggang ngayon, kahit di kami nagkikita, yung damdamin ng kapatid ko sila sa Panginoon, ako'y maging mananampalataya, kapatid ko talaga sila. Mula nung ako'y maging mananampalataya, sila na ang naging kasama ko. Na dating hindi ko sila kasama nung hindi sila mananampalataya. Ultimong yung mga nalalaman ko mananampalataya ay automatic na merong sense of connection na magkapatid kami sa Panginoon. Iba man ang simbahan yan, iba man ang background yan, pero magkapatid kami sa Panginoon. Kilala ko yan, kapatid ko. So, ibig sabihin, may damdamin agad ng pagiging kapatid ko sa Panginoon yan. Hindi ito katulad lang ng fraternity o parang kasama mo sa parehong hobby o pareho ang interest, kundi kapamilya sa Panginoon. Sa katunayan, tumira ako sa simbahan. At ako'y naging taga-igib sa simbahan. At naglingkod sa mga kapatid. Lahat ng gamit nila sa pambuhos sa CR mula sa unang palapag hanggang sa ika-4 na palapag ng gusali ay pinupuno ko ang drum para pagdating ng mga kapatid, meron silang magagamit na tubig sa CR. Ibig sabihin, I gave my life to serve God's people. At hindi ko sinadya yun. Nangyari yun automatic nang hindi ko alam how it happened. Sadyang nung ako'y naging mananampalataya, alam ko, ito ang pamilya ko. Mga kapwa ko mananampalataya kay Kristo. Sila'y kadugo ko. Hindi ko kadugo biological, kundi kadugo ko kay Kristo. Merong mga Christians na nagkiklaim o tao na nagkiklaim to become or to be believers, mga Christians, pero kapansin-pansin na merong regardless of their claim, wala silang panahon para makipag-ugnayan ng meaningful sa mga kapatid. I mean, busy sa buhay. Walang panahon sa kapwa mananampalataya. Walang malasakit para makipagbahagi o para makipag-connect at magkaroon ng meaningful relationship, connection na alam mo, ang mga Christians hindi katulad ng isang grupo lamang na mga tao na masaya-masaya dahil sa common interest at may nakukuha. At pagkatapos ng pagtitipon, hiwa-hiwalay na. At disconnected na naman sa isa't isa. Ang iglesia o ang grupo ng mga mananampalataya bilang pamilya, ang intensyon ng Panginoon ay meron tayong connection sa isa't isa na nagiging kabahagi ka ng buhay ng iba. Ikaw ay nagiging bahagi ng buhay nila at sila din ay nagiging bahagi ng buhay mo. Kaya ang nagiging kwento ng buhay mo, hindi mo na lamang personal na kwento. Kundi sa panahon ng kagipitan, ng hirap, merong mga taong tumulong sa iyo. At sa panahon din ng kagipitan at paghihirap ng iba, naging kabahagi ka din. At sa kwento ng mga kasayahan, bahagi din sila ng buhay mo. Masaya sila kapag masaya ka. At umiiyak sila kapag umiiyak ka. At ganun ka din sa kanila. Kapag ka merong nagdudusa, nakikiramay ka sa kanila. Pagka masaya sila, nakikikain ka din ng pansit. At hindi mo binabaligtad yun. Na kapag ka naghirap sila, masaya ka. O kapag ka masaya sila, nalungkot ka. Galit ka. Inggit ang tawag doon. Pagka ganun, masama ang ugali. So,
ang mananampalataya, supposedly, ay bahagi tayo ng buhay ng bawat isa't isa. Na kahit tapos na ang programa na formal, tayo ay konektado pa rin sa isa't isa. Ang sabi nga nila, kung i-define mo o i-spell mo daw yung ang pag-ibig, o love, ang pwede mong i-spell yan as time. You give time and you share your life to other people. Nagkakaroon ka ng connection, personal connection sa kanila. Kahit i-claim natin na tayo ay mananampalataya, kung hindi tayo nagsusumikap at wala tayong damdamin na natural upang ibigin ang kapatid natin at makapaglingkod sa mga kapatid natin, parang hirap ipagtanggol na tayo ay tunay na mga mananampalataya. Siyempre, ayaw natin manghusga. Pero, yan ang sinasabi ng salita ng Diyos na malinaw na malinaw. Kung sinasabi mong kilala mo ang Diyos, kung sinasabi mong kaisa ka ng Diyos, kung sinasabi mong ikaw ay nananatili sa Diyos, kung sinasabi mong ikaw ay nasa liwanag, then ganyan dapat ang nakikita sa buhay mo. Ang problema sa Christianity that we have now ay, sa tingin ko, ito yung mga bagay. Hindi man siguro para sa lahat, pero ito ang ilan sa mga napapansin natin na hindi masyadong healthy sa Christian life at sa church. Individualistic ang konsepto ng pagka-Kristiyano. Para bang sinasabi nila na kaya kong mabuhay ng maayos, Kristiyano, banal, nakalulugod sa Diyos, malapit sa Diyos, mahal na mahal ko ang Diyos, kaya kong gawin niyang mag-isa. Nang kahit wala akong kakilalang ibang Kristiyano, ako lang mag-isa, mamahalin ko ang Diyos, sasambahin ko siya, paglilingkuran ko siya, at mabubuhay ako para sa Diyos. Sa katunayan, mas effective pa nga pag mag-isa lang ako. Pagka may kasama ako, natitisod ba ako sa kanila? Di ba may mga ganyang kaisipan? Na para bang ang kapwa, mananampalataya, ay mga katitisuran sapagkat ang sasama ng ugali nila, ako lang ay nagiging banal kung ako mag-isa. Punta lang ako sa kwarto, magbasa ako ng Bible, mag-pray, on my own, malapit ako sa Diyos. Pagka pumunta ako sa church, naiinis ako. Dahil ganito sila, dahil ganyan sila. Individualistic. Ang realidad, hindi po pwede sa isang Kristiyano ang sabihin niyang, kilala ko ang Diyos, ligtas ako, Kristiyano ako, kami lang ng Panginoon, wala nang iba. Hindi ganyan ang biblical Christianity. Ang tunay na pagiging mananampalataya ay hindi maihiwalay sa buhay ng kapwa mananampalataya. If you love God, at kayong dalawa lang, how can you love your brother and sisters in the Lord? Hindi pwedeng individualistic. Pangalawa, hindi po pwedeng negatibo sa lahat ng bagay, sa kapatid natin sa iglesia. Yung pagiging negatibo po ay ugali yan eh. Parang salamin. Pag nagsalamin ka ng kulay green, anong makikita mo? Lahat ng nakikita mo green. Green. Pag nagsalamin ka ng kulay rainbow, may rainbow lahat. O black, lahat black. Ang ugali ng Kristiyanong negatibo, pagpunta sa church, negatibo lahat ang nakikita. Ayun, ang pangit ng combination ng damit niya. Nag-makeup, ang kapal naman. Parang ganyan. Lahat ng nakikita. Yung upuan, hindi magkakapantay. Dapat pantay-pantay yan. O yung sound system, pangit ang tunog, pangit ang timpla. Diba? Sino bang bumili ng bagong kurtinang yan? Hindi masyadong maayos sa pagkakagawa. Lahat na lang, kahit walang usapin, nagiging usapin. Negatibo. Kapangit ng message si pastor. Diba? Kung negatibo ang pastor, kapangit ng tagapakinig. Hindi marunong. Ang negatibong tao, lahat negatiba nakakita niyan. Kaya kahit anong pilitin mo, kahit sabihin mo, at yung taong yon, kahit saan mo at kanino mong simbahan dalhin, ganyan pa din. Kasi ang problema, wala sa labas, nandito. Sabi mo, bakit green yan? Bakit green yan? Green. Kahit saan mo dalhin, green yan. Eh kasi naka-green ka eh. Green ang salamin mo eh. Kung ang puso mo negatibo at masama ang pagtingin sa kapatid, wala kang makikita. Kaya siguro, pansinin natin, pagka madalas ka may napapansin, na hindi naman dapat pansinin, at pwede namang pabayaan na lang,
Pag laging ganyan, wala na doon ang problema. Andito na. Lalo na kung paulit-ulit, na lagi ka na lang may reklamo sa buhay. Pag lagi ka may problema, may reklamo sa buhay, ikaw na ngayon dapat inireklamo. Di ba? Kasi, dala-dala mo na ang problema. Di ba, may biroan tayo. Ano yun? Masama ng amoy ah. Sabi ng kaibigan niya, huwag ka kasi magsalita. Ayun, nasa kanya pala eh. Pagka ganyan ng ugali, masyadong negative, more or less, ganyan din ang pinagmumulan. Ito yung mga bagay na hindi masyadong nagpapahayag ng pag-ibig sa kapatid. Kung ang pagtingin mo sa kapatid mo ay laging negative. Ang pagmamahal kasi, ang sabi ng Bible, it covers multitudes of sin. Ang pagmamahal, kayang tiisin lahat. Di ba? Ang pagmamahal, alam kong pangit ka na, pero mahal pa rin kita. Di ba? Alam kong ganito, hindi ka perfect, pero mahal pa din kita. Ang pagmamahal, kahit anong sitwasyon, kahit masira ang dating maganda, pagmahal mo, mahal mo. Hindi mo sasabihin, hindi ka masyadong mabango, ayoko na sa'yo. Hindi pwedeng ganon. Ang pamilya, pagmahal mo, kahit anong mangyari sa pamilya mo, in fact, kahit masira na halos ang buhay ng kapamilya mo, dahil kapamilya mo, mahal mo pa din. Hahanapan mo ng paraan para tulungan at ayusin. Kasi mahal mo. Sa asawa, ganun din. Ayoko na magbanggit dahil baka ako hindi makapag-lunch mamaya. Kahit anong mangyari, mahal mo. Kasi mahal mo. It covers multitudes of sin. Lahat ng negativity, lahat ng mga supposedly kung iba hindi tatanggapin, pero dahil mahal mo, tanggap mo. Kung tatanungin tayo, kailan ba ako minahal ng Diyos? Alam natin ang sagot yan, di ba? Hindi ka minahal ng Diyos nung naging Kristiyano ka na at nagbago ka na ng buhay mo. Hindi ka minahal ng Diyos nung naging mabait ka na. Hindi ka minahal ng Diyos nung ikaw ay nagsimulang maging mapanalanginin, nagsimulang pumunta sa simbahan. Hindi. Sabi ng Romans 5:8, while we were still sinners, this is how God demonstrated His love for us. Ganito ay pinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Kailan? Noong tayo'y makasalanan pa, He died for us. So minahal tayo ng Diyos at our worst. Nung tayo'y makasalanan pa, hindi pa tayo nagbabago. Tayo'y minahal ng Diyos, kaya nagbago tayo. Kaya naging maayos ang buhay natin kasi minahal tayo ng Diyos. So, ibig sabihin, kung mahal mo ang kapatid mo, hindi ka mag-expect sa kanya that he will be perfect bago kita mahalin. Kahit ano ka, kahit sino ka, kahit anong kalagayan mo, mahal kita. Siyempre, iba't iba ang form ng pagmamahal. Pwedeng discipline, pwedeng ituwid mo ang isang tao, pwede mong pagalitan ng isang tao, pwede mong kausapin ng tao, pwede mong, maraming mukha. Pero ang tunay na pagmamahal, nananatiling kahit ano mangyari, ay sumasakop pa din at nagmamalasakit at tumatanggap sa kapatid. Ganyan ang pagmamahal. Hindi mapagmataas. Hindi marunong, ang problema ay marunong siya makisalamuha sa kahit sino. Kung mahal mo ang kapatid mo, mahal mo ang iglesia, mahal mo ang kapatid, hindi mo tinitingnan ang pinag-aralan. Sa simbahan, hindi tinitingnan dapat yan. Hindi tinitingnan ang taas ng pinag-aralan. Pag mataas, dito ako makipag-cell group kasi matatalino ito, ayokong sumama sa mga hindi. Walang ganyan. Hindi ka na mamili ng yaman. Dito tayo sa medyo may kaya. Pagka nag-fellowship dito, Starbucks dito, wala, 3-in-1. Walang pinipiling ganyan. Kahit sino, kahit ano, nakikisama ka. May pinag-aralan, walang pinag-aralan, may itsura, hindi masyado, pwede na. Magkakasama yan, magkakapatid sa Panginoon. Iisa lang talaga tayo. Walang nagmamataas, walang critical na palaging may issue. At kahit hindi totoo o kahit wala naman, at hindi marahas, hindi niya kayang manira ng buhay ng iba at lalong hindi niya kayang sirain ang iglesia. Alam nyo,
hinahanapan ko ng pagmamahal ang mga naglilingkod sa church, ang mga kapatid, sapagkat minsan napapansin ko ito, maliit na bagay kayang talikuran ang kapatid sa Panginoon. Napakarami ko na hong naipong kwento na hindi ko po pwedeng ikwento sa inyo dito, lalo na naka-Facebook Live kaya tayo. Ang dami ko nang naipong kwento na merong mga mananampalatayang naghiwalay, umalis ng simbahan, minsan pastor mismo ang umalis ng simbahan kasi ganito ang dahilan. Pag pinakinggan ko ang dahilan, kaya nyo maghiwalay dahil sa bagay na yan? Kaya nyo mag-away-away? Kaya mo bilang pastor na awayin ang miyembro mo? Kaya mo yan? Okay lang, miyembro mangaway sa pastor, pero yung pastor mangaway sa miyembro, kaya mo yan? Parang hindi dapat ganyan. Kaya niyong magsabing, sige, maghiwalay na tayo. Dalhin mo na lang mga upuan na kaya ninyong dalhin at huwag na kayong bumalik dito. Hindi ko kaya yun. Sa bagay, sa pamilya, nagsasabihan din ng ganyan. Naalala ko, hindi na. Pero binabawi mo, di ba? Hindi pamilya ko ito eh. Hindi pwede. Hindi pwede sabihin, hiwalay na tayo. Hindi, walang ganyan. Kahit sa gitna ng mga pangyayari, kahit ano mangyari, eventually you realize, magkapatid kami. At kami ay parehong minahal ng Diyos. At kung mahal ko ang Diyos at namumuhay akong katulad ni Kristo, dapat ibigin ko din siya. Hayaan nyo magbigay ako sa inyo ng mga little things, mga baby steps, mga maliliit na bagay, practical things to connect with one another. Kasi alam mo, itong pagmamahal, itong usapin ng pagmamahal na ito, pag-uusapan na ito sa buong Book of John. Dahil isa sa malaking tema ng pagmamahal yan. Mas marami pang discussion na verses about loving your brother and sisters in the Lord sa mga next messages. And we've been talking about love. Kaya nga, loving church ang tawag natin sa TCBC. We focus on that. Pero minsan, ang pagkukulang ay dun sa mga maliliit na bagay. How does that really work in practical terms? Paano yun? Magbigay lang ako ng mga little things. Kung mahal mo ang mga kapatid mo, ito'y random na sinulat ko lang. Kung mahal mo ang mga kapatid mo, dahil sabi mo, Kristiyano ka, sabi mo, kilala mo ang Diyos, sabi mo, ikaw ay nasa liwanag, sabi mo, ikaw ay nananatili sa Diyos. Ilang bagay. Mambati ka naman. Batiin mo naman ang mga, mahal mo mga Diyos, di mo mabati ang kapatid mo. Parang ang daking disconnect. Di ba? Kayo ba binabati niyo ang isa't isa? Diba? Minsan nakikita niyo na sa palengke, di mo batiin mo. Kahit dito sa church, batiin mo. Pag sabi, hindi, sa itsura niya pa lang ho, parang antaray na. Kahit, batiin mo pa din. Batiin mo. You can never talk about connecting with one another kung yung first level ng pag-simple greetings hindi mo magawa. Huwag nang mag-usapan yung dadalawin ka sa ospital. Di ka nga mabati, dadalawin ka pa sa ospital. Pag namatay ka, hindi rin pupunta yan, sigurado. Magbatian muna tayo. Alam niyo bang nasa Bible ang greet one another? Magbatian kayo. Magbatian. Baka sabi niyo, oo, tapos maya-maya, alisan mo kayo, hindi mo kayo nagbatian. Greet one another. Huwag masungit. Ngiti naman. Yan, greet one another. Pangalawa, makipagkwentuhan naman kayo. Simple kwento lang. Hindi yung offering pa lang nag-uunahan na palabas eh. May offering pa. Nag-uunahan na. Minsan inisip mo nga, isara yung gate na yan eh. Para 30 minutes muna tayo dito. Tapos na pero walang lalabas. Anong gagawin mo? Di ba? Kwentuhan tayo. Di ba? Kaya minsan pag naranasan natin yung malakas ang ulan, di tayo makalabas, okay yun eh. Kasi stay ka muna. Stay ka muna, magkwentuhan tayo. Kwentuhan. Hindi kinakailangan na may programa. Magsimula na tayong kwentuhan. Opening prayer muna. Walang ganun. Kwentuhan lang. Kwento mo, kumusta ka? Saan ka nag-aaral? Ang trabaho mo? Ilan kayo? Pangilan ka sa magkakapatid? Simple na kwentuhan. Again, you cannot go deeper kapag hindi mo nagsimula ng ganyan. Makisalamuha. Huwag lang kaibigan mo, siya lang kilala ko, siya lang ang kausap ko. All the time. 3 years ka na dito sa church, siya pa din ang kausap mo. Dagdagan mo, maging 3 man lang kayo isa sa bawat taon. Makisalamuha.
palawakin. At iniwasan natin as much as possible yung pagkakaroon ng mga groupings sa simbahan, yung mga division sa loob ng simbahan, may mga subgroup sa loob ng church na mabuti sana kung intentional at mabuti ang intentional. Pero yung mga natural groupings na para bang grupo mo ito, circle mo yan, walang makakapasok. Wala dapat ganyan. Ibig sabihin, close kayo, pero open kayo. Amen? No, ang linaw. Close kayo, pero open kayo. Yan. Naglilingkod tayo sa isa't isa. So, mambati, makipagkwentuhan, makisalamuha, maglingkod. Dito, that's the time when we would encourage everyone to have a ministry. Maglingkod kayo. Paano paglilingkod do? Hindi ako marunong kumanta. Ay, hindi mo kailangan kumanta. Hindi mo kailangan kumanta. Dahil hindi lang puro pagkanta ang paglilingkod eh. Pupwede ka namang sumama sa mga kababaihan habang nagluluto. Pupwede ka namang pumunta sa ospital pagka may na ospital. Pupwede ka namang makipagkwentuhan at ipanalangin ng iba. Hindi mo ka na kailangan magkaroon ng title na sabing ikaw ay tagapanalangin. Kaya hindi. Kahit wala kang titulong tagapanalangin, pwede kang manalangin sa iba. Alam nyo, hindi nyo matatawaran yung encouragement na natatanggap ng iba kapag pinakinggan mo sila. Nandun ka lang, nakinig lang sa kanila, at ipanalangin sila. Madalas tinatanong ako, kapag ganito po ang, halimbawa, may namatay, anong ginagawa ninyo? Sinasabi ninyo, wala. Usually, I just go. Attend lang. Kasi pag tinanong mo yung namatayan, kawawa na rin eh. Kasi lahat ng dumadalaw, tinatanong, paano po namatay? Paano po namatay? Paki-record na lang. Minsan, 20 beses na pagdating mo, paano po namatay? Ay, ito na naman. Bawat dumarating. Kaya ako, usually, pag dumadalaw, hindi nagtatanong. Walang tanong. Ngayon, pag siyang nagkwento, ay nakikinig. Pag may sakit, di, sige. One time, tinawag ako, Pastor, nasa ospital, sa CLDH, takbo ako. Patakbo ko sa emergency, wala. Sa anong room? Wala din. Nasa morgue na po. Nasa morgue. Punta ako. Tapos sabi ng Pastor, pakipag-pray niyo po, maligtas. Patay tayo dyan. Gusto ko sabihin, huli na. Papa, hindi ko na, anong ginawa ko? Let's pray. Mali ang theology ni Pastor. Alam mo, hindi panahon ng pagti-theologize yan. Panahon ng pakikiramay. Anong gusto mong ipag-pray? Maligtas? Hindi ko alam yan kung paano ipag-pray. Pero nag-pray ako. Pinag-pray. Kahit na ano. Hindi mo kinakailangan, you cannot imagine yung laki ng paglilingkod na nagagawa mo sa mga kapatid kapag ka-present ka. Sa totoo lang, minsan na-appreciate pa yung mga tahimik na dumadalaw kaysa sa madaldal na dumadalaw, di ba? Kasi minsan, pag dinala ko, parang lahat doktor na yata ito. Ang sakit ko, hoy, almoranas lang. Wala na akong kinakailangang matinding diagnosis dyan. Yun lang. I mean, if you keep talking, sometimes lagpas na eh. Sometimes you just have to listen. And then, siguro mga paalala, mag-ingat tayo din sa pagsasalita. Kasi minsan, hindi mo matatawaran yung kapangyarihan ng salita. Simpleng comment. Minsan di na pumupunta ang kapatid. Sabi mo, uy, alam mo, late ka na naman. Pwede mo naman hindi ganunin. Diba? Okay naman, kumain. Tapos sabihin, ang dami mo naman kumain. Hindi na attend yan next time. Little things can actually, at hindi natin alam mga pinagdadaanan ng tao. Minsan may mga sensitibo, minsan may mga masakit masyado. Tatanungin niyo, ako ba nasasaktan? Pastor na ako. Oo naman, hindi ko lang pinapahalata. At tinitiis ko lang. Mga 2 oras lang naman, wala na eh. So, pero nasasaktan. Kung ako nasasaktan, minsan, mag-ingat kayo sa isa't isa dahil masakit, minsan masakit. At hindi nyo alam kung kayo ang nagiging dahilan ng discouragement ng iba. Kaya sabi ni Paul, sa pagsasalita ninyo, siguraduhin nyo na beneficial. May pakinabang. And then,
ingatan natin ang damdamin ng ng iba. Isinulat ko lang ito mga practical tips. At panghuli, nasulat ko din dito, iwasan ang chismis at magbayad ng utang. Ito yung mga nakakasira ng samahan at paglilingkod natin. Hanggat maaari, huwag kang mangutang Magbigay ka, at magpautang, magbigay ka na lang. Let us learn to pray for one another. Let us pray. Let us make sure na tayo ay marunong maging present at maglingkod at maglaan ng panahon at presensya at anumang uri ng paglilingkod para sa mga kapatid natin. You can come up with long list of practical ways to show your love for one another. In other words, mga kapatid, ito lang ang puntong sinasabi ko. Ang sinasabi ni John, medyo ironic ito kasi nung binasa mo ang text natin, you'll be surprised sa sobrang seriousness. At I think yung challenge is how to make that simple and practical. Ang sinasabi ni John, kung hindi ka marunong magmahal sa kapatid, hindi ka totoong Kristiyano. So ang sinasabi ko mga kapatid ay ganito, let's not just talk about it. Kasi yan ang sinasabi ni John. Let us show it. Ipakita natin, let's make it practical, simple, doable, at nagagawa natin sa isa't isa. Love is meaningless kapag ito ay nananatiling salita o konsepto lamang. Ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa gawa at sa pakikitungo sa isa't isa. Nawa yun ang mangyari sa atin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo. Sometimes we talk of great concepts, great things, malalaking bagay, katulad ng pag-ibig. Pero, hindi namin isinasabuhay. Yung mga maliliit na bagay, mga practical na bagay, hindi nakikita ang pag-iibigan namin sa isa't isa. Panalangin po namin, O Diyos, na turuan mo kami na maging present sa mga kapatid namin. Bumati, makipagkwentuhan, mag-encourage, mag-pray sa isa't isa. At marami pang iba na paraan ng paglilingkod at pag-connect. Panalangin po namin, O Diyos, na mangyari sa buhay namin ang sinasabi ninyo. Nung sinabi ninyo, Panginoon, na magmahalang kayo, kung paano kayo minahal, ganun din dapat magmahalang kayo sa isa't isa. Dahil kung magmamahalang kayo, malalaman ng lahat na kayo'y mga alagad ko. If you love one another, the world will know that you're truly my disciples. So Lord, help us to truly love one another and show it, do it to one another. Pagpalain niyo kami, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. All the room was hushed and still, and when the bowl was filled, he stooped to wash their feet, and when it was complete, he said, "This is what I'm asking you to do. This is what I'm kneeling here beside you. This is what I want my church to be. This is what I want the world to see. Who it is you follow."
is what I'm asking you to do. This is what I'm kneeling here beside you. This is what I want my church to be. This is what I want the world to see. Who it is you follow. Love each other, one another. Love each other in the way that I have loved you. Walk together, and whatever comes, love each other in the way that I have loved you. Love each other, one another. Love each other in the way that I have loved you. Walk together, and whatever comes, love each other in the way that I have loved you. Atin pong muling sambahin ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating pagkakaloob. Atin pong ihanda ito maging ang ating mga puso upang maipanalangin natin. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoong Diyos, tunay na napakabuti mo, Panginoon. Lubos po ang aming kapasalamatan dahil patuloy naming nararanasan ang kabutihang ito, ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Sa araw-araw na pinagkaloob mo sa amin, na sa mga biyayang aming natatanggap, Panginoon, ay lubos po ang aming pasasalamat. Hayaan mo sa pagkakataong ito, Panginoong Diyos, kami makapagbalik sa inyo ng pasasalamat sa pamamagitan ng aming mga kaloob. Panginoon, sa aming mga pagkakasala at pagkukulang sa inyo, patuloy kayong nagiging tapat sa amin. Kaya maraming salamat po. Pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito, Panginoong Diyos. At ang mga kaloob po namin ay maging masamyong handog sa inyong harapan. Gamit nawa para sa ikalalaganapan ng inyong iglesia dito sa lupa. Salamat po ng marami, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.